Hi everyone, my name is Lee and this is my toy poodle baby named Chanel. So we are making this video to share our journey sa Pyometra incident ng aking alaga. So basically, what is Pyometra? It is a severe bacterial infection of the uterus. So hindi lang to for small dog, just like my pet right here. It is a common disease across all breeds for female dogs, especially sa mga senior dogs. Again, this is my dog Chanel. She is a toy poodle and she is turning 10 years old, human years, this coming June 30. So, na-acquire namin siya noong 2016. So far, sa history ng dog na to, wala naman siyang mga health issues maliban nung time ng pandemic, nagkaroon siya ng slight ulcer pero na-overcome naman niya. Aside from that, wala na siyang masyadong problem. Napaka-healthy, napaka-sweet na dog. So, on to our Pyometra journey. This happened last March. Actually, the entire month of March 2026. Pagpasok ng March, na-observe namin na nagdudumi siya. So, sira yung tiyan niya. After several days, siguro like 3 to 4 days na-observe namin na hindi talaga nag-i-improve yung condition niya, dinala namin siya dun sa isang vet namin sa Antipolo. So, this vet, wala siya masyadong mga machines doon sa clinic niya. So, initially, binigyan nila si Chanel ng para sa pagdudumi. That was March 7. Binigyan siya ng para sa pagdudumi at binigyan na rin siya ng antibiotic kasi na-observe nila na parang matigas daw yung tiyan. So, pro tip pala to sa mga per parent na isa pala sa mga sign na merong discomfort yung aso kapag tinitigasan nila yung tiyan pag pinipress natin. So, according to that vet, it could be UTI or something else. So, sabi niya, hindi ko na lang muna siya iti-treat for UTI since binigyan ko naman na siya ng antibiotic. Maisasama naman na daw yun. So, by March 9, kinontak namin ulit si Doc because ang problem naman namin this time around is that hindi na tumatae si Chanel. So, actually, may joke pa kami kung ano po ba, Doc, yung mas okay, yung tae po ng tae yung aso o yung hindi na siya tumatae. Doc, ito na po yung update sa aso na emergency dyan. Nung dinala po namin siya, matamlay, nagtatae, at may lagnat. At ayaw kumain. Ngayon po, kumakain na po siya, malakas na po siya. Tingnan niyo po yung tiyan, busog na busog po. Ang problem na po ngayon, ilang araw na po siyang dito matae ulit. Ano po ba mas maganda, Doc? Yung nagtatae siya o yung hindi siya tumatae? So, sabi niya, i-stop na namin kasi supposedly 7 days yung inuman niya ng para sa pagdudumi together with the antibiotic. And then, because of that call, via call lang naman namin ginawa, na-learn namin, sabi niya, wag na daw namin ituloy yung pag-inom ng para sa pagdudumi. So, we stopped. So, sabi niya, after 3 to 4 days, at hindi pa rin dumudumi si Chanel, kailangan na daw dalhin ulit sa kanya. But, fortunately, after several days, after that call, dumumi na ulit si Chanel. So, masaya kami lahat dito sa bahay kasi nakadumi na si Chanel. Isip namin nung mga panahon na yon na possible na okay na nga at wala na nga problema. So, hindi na rin kami na-bother na bumalik ulit sa vet. Tinapos lang namin yung 7 days na antibiotic. But, apparently, I think mid-March, may na-observe kami na something kay Chanel. Una, parang medyo lethargic siya.
Hindi siya ganun kasigla. And then, madalas din siyang uminom ng tubig, pero mahina siyang kumain. Kasabay ng pag-inom niya ng napakaraming tubig, ay ihi siya ng ihi. So, yun yung una naming observation. Sumunod is that, kasi natutulog siya dito sa bed namin. Andito siya lagi sa bed. So, and alam naman natin na may certain height yung bed. So, usually, dahil ngang malakas at healthy dog si Chanel, wala siyang problem mag-go up and down from our bed. Pero, nung mid-March onwards, hindi na siya nakakatalon ng maayos going sa bed. So, inisip namin, maybe part ng aging niya yon and all. So, di namin masyado pinapansin. And then, nireklamo ko rin yung idea na bakit siya inom ng inom or ihi ng ihi. Yung isang mommy niya, yung co-parent ko, naalagaan si Chanel. Sabi, actually, good sign nga eh. Kasi si Chanel, malakas sa water, maganda yung color ng wiwi. So, sabi niya, okay lang yun. So, hindi pa rin kami na-bother totally nung mga panahon na yon. Isa pa sa obvious na symptom ni Chanel during mid-March is medyo malaki yung tiyan niya at matigas. So, lagi lang namin iniisip na because matakaw siya sa tubig, kaya matigas yung tiyan niya. Going to the end of the March, may isang beses akong umuwi ng bahay na usually kapag dumarating ako kahit wala, nasa second level yung room namin kung saan siya nagstay most of the time pag wala kami dito. So kapag narinig niya pa lang yung tunog ng sasakyan, excited na, naririnig na namin na nagwawala na siya dito sa room, kailangan makita niya na kami. So nung one time, I think siguro mga March 25, March 26, somewhere those dates, umakyat na ako at lahat-lahat, walang sumalubong sa akin sa kwarto. So, nag-alala ako. So, tinawag ko siya ng paulit-ulit. Di talaga siya lumalabas. So, it took her around 3 minutes maybe, bago talaga siya totally lumabas. Doon ako kinabahan kasi, as you know, marami na rin kami nag-experience na aso mula pa nung bata kami. So, may mga key indicators tayo kapag yung dog is may nararamdaman na hindi maganda. Actually, mas nakakatakot pag nagtatago na daw is yung nararamdaman nila mawawala na sila, something like that. So, yon ay naging signal for me and red flag for me talaga para sabihin na dun sa partner ko na kailangan na namin dalhin si Chanel talaga sa hospital by the weekend. So, hindi na kami nagpatumpik-tumpik na pa by the following Saturday, wala kaming work, ay dinala na namin siya sa clinic na malapit dito sa amin. So, good thing, kasi itong clinic na to is very equipped na. If you remember, according to my story, dun sa unang vet na pinagdala namin, more on consultation, wala masyadong test. Kaya sabi ko, nung last time, gusto ko dalhin siya sa medyo mas malaking clinic kung kaya yung hospital na level ng veterinary. So, dinala namin sa mas malaki kasi gusto ko nga makita yung numbers ng blood test, kung kailangan siyang urinal test, or whatever test na kailangan para ma-figure kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. Initially, in-interview kami ng vet and to check first kung ano yung possible na sakit niya. Nilatag namin yung mga symptoms. And meron na siyang hunch nung mga time na yon, pero gusto niya ma-confirm through test. So, dalawa muna. CBC, to check the level of infection. And number 2, to see what's inside, nag-x-ray kami. So, upon getting the results of these two, nakita niya yung sa CBC, sobrang taas ng white blood cells. Signaling na napakataas ng infection. So, dun pa lang, meron na siyang suspected na pyometra nga yung kaso ni Chanel.
Kaya nag-proceed kami sa another test to confirm yung kanyang hinala, which is ultrasound. Upon confirming na pyometra nga yung kaso ni Chanel, in-advise kami na i-refer sa mas bigger hospital nila, which is located in McKinley, Taguig. So, it's nearby BGC. Kasi andun daw yung mga equipment needed for the emergency operation. By the way, there are two types of pyometra. May tinatawag silang open pyometra and closed pyometra. Yung sa kaso ni Chanel, closed pyometra kasi wala namang pus na lumalabas sa kanya na mga bleeding or whatsoever. Going back sa symptoms and characteristics ng pyometra, yung bacteria na napuno or nabuo sa uterus or sa matres at sa ovaries o yung ovaryo ng female dog ay napupuno ng nana or pus. So, if it's closed, sa loob lang ng ovary and uterus yung nana. And if it's open, nagkakaroon ng bleeding na ang consistency daw ay parang sa ketchup. So, kay Chanel, walang ganon. Pero, mas dangerous yung mga closed pyometra versus sa open. So again, what are the symptoms of pyometra na observe namin and according by the book? Number 1, nagkakaroon ng pagiging matamlay ng aso. Pangalawa, yung kasiglahan ng aso ay bumababa. Pangatlo, urination, frequent urination or pag-ihi ng pag-ihi. Pang-apat, pag-inom ng tubig. Pang-lima ay ang paglaki ng tiyan. And for open cases, nagkakaroon ng bleeding na may consistency ng kagaya ng sa ketchup. March 28, nung tinakbo namin si Chanel, and right that very moment, in-advise din kami for emergency operations. So, tinakbo namin si Chanel dun sa kanilang mas malaking branch na hospital na may operating room at kompleto sa equipment. Around 9 p.m. to 10 p.m. nangyari yung operations. So, by this time around, I'm going to show you yung pagkasunod-sunod nung mismong araw ng March 28 kung ano yung mga nangyari sa mga documents, mga picture and video na nakuha namin. Hello po! Nag-CBC counting ulit para kay Chanel kasi apparently low blood si Chanel, low platelet, anemic din. So, kinuha muna yun kasi kailangan ma-clear siya for the operations kasi kapag inoperahan may blood loss. Pero sabi, nagpo-produce naman daw si Chanel ng new bloods at saka healthy yung heart niya, healthy yung lungs niya, healthy yung kidney niya. Chanel, sit down na, ikaw huwag masyadong movement. Excited na kami, susundin na namin si Chanel ngayon. Dito kami sa McKinley West. So see you guys. Chanel is here, she's back. Miss ni mama yan si Chanel. Opo. It all happened in just one day. Actually, in 1 hour time, natapos yung operations. And by that hour, hindi pa namin pwede siya makita ng physical. So, binigyan kami ng the next day para bumisita. Actually, pwede na rin naman sana namin i-out si Chanel. But, may limitations tayo because of the expenses na kailangan naming ilabas ng mga time na yon. And since it's the weekend
may mga ina-expect kaming collections na hindi pa lumalabas. So, in-advise namin yung hospital na sure tayo or sure kami na makakalabas by Monday. Sunday, March 29, around 4 p.m. na kami nakabisita. And if you can see, i-attach ko yung video, nakakatayo na siya at malakas na siya ulit. Monday, March 30, nailabas na namin ng around 2 p.m. to 3 p.m. si Chanel. And takot kami because first time namin magki-care ng post-operation na dog. So, ano ba yung mga dapat gawin after the operations? So, the doctor told us na number 1, bawal basain yung aso or so bawal siya maligo. Bawal i-bandage yung sugat niya because pwedeng mag-encourage ng moist or moisture and it can lead to another form of bacteria formation. So those are the reminders. And aside from that, binigyan din kami ng mga ilang gamot na kailangan niyang inumin hanggang maubos. Let's talk about the expenses. So, dun sa first hospital, nung March 28, kung saan kinonduct yung mga initial test, gumastos kagad kami ng around 6,700. Consultation, x-ray, CBC, and ultrasound. Around 6,700. And going to the next hospital where the operation has happened, gumastos kami pa rito ng around 34,000. To give you an idea, yung operation itself for 1 kilo to 10 kilos na dog it's around 18,500. Tapos yung consultation is 720 and then I think yung per night na stay niya or per day stay niya dun sa hospital 950. Bakit kami umabot ng around 34,000? Kasi aside dun sa pyometra, nakita na rin nila doc na kailangan linisin yung teeth niya. So, prophylaxis, it's around 4,950. And then, may mga umaalog na naipin na 4. So, tinanggal na rin yun. And I think it's around 250 each. So, 1,000. So, dun sa 34,000, I think 6,000 doon is for the dental care. And then, i-minus natin yun, around 28,000 yung total expenses namin dun sa hospital. As for aftercare, very challenging siya. Kasi, yung aso hindi naman natin nakakausap at saka hindi naman natin pwedeng pasunodin, di ba? So, napaka-importante na inaalagaan natin sila ng mas maayos. Isa itong OraShare na battery operated na fan na may 20,000 mAh or milliampere. Ang marerecommend ko, lalo na ngayong summer season, na pwede niyong bilhin sa aking yellow basket. Ito yung ginagamit ko kapag hiniiwan ko siya dito mag-isa sa kwarto. To ensure lang na maganda yung ventilation at nagiging hawaan si Chanel. So, check out nyo na. Commercial lang. After 2 weeks, binalik namin si Chanel sa hospital for follow-up check-up. And good thing, after 2 weeks, lahat ng mga nag-haywire na result niya during the episode, naging normal na. So, normal CBC, kaya nag-celebrate na si Doc, nag-congratulate na kay Chanel, kasi, kumbaga, out of the woods na si Chanel during that time. Okay na si Chanel! Hello! Happy! After 2 weeks, binalik namin si Chanel sa hospital for follow-up check-up. And good thing, after 2 weeks, lahat ng mga nag-haywire na result niya during the episode, naging normal na. So, normal CBC, kaya nag-celebrate na si Doc, nag-congratulate na kay Chanel, kasi, kumbaga, out of the woods na si Chanel during that time. April 15, maganda na yung mga result ng CBC.
okay na siya, Chanel. So, I think, na-realize namin na pwede na siyang paliguan since nagtitis na rin kami sa kanya for several weeks na hindi naliligo. So, around weekend ng April 18, I think, pinaliguan na ulit namin si Chanel. But, we had another scare. Kasi after nung paligo sa kanya, nagkaroon ng mga maliliit na butlig dun sa suture ni Chanel. So, nagkaroon ng mga parang maliliit na butlig na parang magkakaroon ng mga nana. So, I'll show you some photos that I took those times. Immediately, torn kami kung kailangan ba namin siya dalhin ulit sa hospital, but medyo ano pa kami, na-exhaust pa yung funds namin during the episode or the incident. So, nag-iisip kami ng ibang way. So, naisip namin, baka kakalik niya. So, naghanap kami ng cone na ilalagay namin sa kanyang leeg. So, since nung pinaliguan namin siya after 2 weeks ng operation, hindi na ulit naligo si Chanel. And, nagkaroon kami ng home remedy kung paano i-deal yung mga maliliit na tumutubong nana sa palibot or sa paligid ng kanyang tahi. So, buti na lang talaga, sobrang galing yung partner ko at ngayon, I can show you. Halika, Chanel. Come here. Look. I'm going to show you. Tingnan nyo, napakaganda nung naging nung pagkakaiba since day 1, and we are over a month na since March 28 kasi May 4 na ngayon. So, May 5, I think May 5 today. Ayan, natuyo na, pero makikita nyo yung mga marks ng kanyang mga maliliit na sugat. Pero yung tahi itself, tuyong-tuyo na siya. Bakit importante itong cone na to? Kasi nga, bawal nga babasa, di ba? Sabi nila, Doc. And apparently, hindi nila kami binigyan nito or niresetahan na bumili nito. So, pero kami na lang yung nag-initiate. So, for those people na magkakaroon ng same incident, please, bumili talaga kayo nito kasi nga, hindi naman natin nakokontrol yung mga aso kung ano yung gusto nila. And, nasa nature talaga nila yung pag-leak kasi for them, di ba yung leaking, parang yun yung way nila to clean themselves, to comfort themselves, even to us, di ba? Nililik nila tayo just to say na they love us. So basically, marami kasi kami nakikita na pumasok din sa journey ng Pyometra, pero after the operations, doon nangyayari yung mga aksidente. For instance, may nabasa akong confession na Pyometra yung dog niya, and then wala yata silang ganito or hindi rin siguro na-recommend. So, anong nangyari? One morning, according din sa confession, marami silang nakitang dugo sa kanilang veranda. And then, nung tinawag nung owner yung dog niya, nakalaglag na yung kanyang intestine, and part of the intestine ay nakain na rin ng aso. So, nag-emergency sila, dinala sa hospital. Pagdating doon, sabi ng vet, although we can try, pero hindi na rin makaka-recover kasi nga, part of the intestine ay wala na. So, yun yung mga possible incident sa post-operation care. So, ayun lang, this is an awareness for everyone, especially dun sa mga per parent na female dog ang kanilang baby and nasa senior years na. Nangyayari pala yung pag-accumulate ng bacteria over the years kapag in-hit yung dog after 2 to 8 weeks. Dahil pumapasok yung bacteria through vagina, kumakapal yung lining ng endometrium. And then, over the years, kaya nga mas prone siya sa mga senior na dog kasi na-accumulate, nagkakaroon ng mga maliliit na cysts, and then, eventually, nagkakaroon ng nana, and yun na yung nagiging cause ng Pyometra. So, it is advisable for dog owners
na ipaspay natin or ipakapon natin yung mga female dogs natin. At kung wala naman talaga pala tayong plano na mag-anak yung dog, even sa 2 years pa lang nila dito sa atin, paspay na natin sila. So I hope nakatulong sa inyo yung video namin. This is Chanel 10 days after her surgery. Umiwas pa.